Anong ibig mong mangyari, Maria? Madilim ang hinaharap, ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang akong umibig at hindi ito maaangkin ni naman Crisostomo. Ngunit, tumakas lang ako, Maria. Hindi magtatagal, malalaman nila ito. Paalam. Tigil! Andyan na mga Guardia Civil. Tumago ka, Ibarra. At kahit anong mangyari, wag na wag ka magpapakita. Mag-iingat ka, Elias. Ako na ang bahala sa sarili ko. Lulundag ako dito para ko ang kanilang tugisin. Di mo kami may isa, Ibarra? Kay Horol, kay Barbaridad, nakasusok ka, kay Pupad, kay Bagal. Kung wala sanang mga Indyong naliligo at naglalabas sa pampang, marahil ay kanina pa tayo nakarating sa ating karoroonan. Kapitan, kaunting tuloy naman ng makina. Pasensya na, Donya. Mababaw ang ilog at maraming buhangin sa ilalim. Isang maling maniobra ay sasadsad tayo sa putan. Kapitan, kung may mga ekspertong siyentista tayo, hindi tayo asa sa mga marinerong pabalik-balik lang ang takbo. Hindi siyensa ang kailangan, kundi radikal na lunas. At ano naman ang iyong maiimongkahi, Ginoong Simon? Simple lang ang aking mungkahi. Gumawa ng tuwid na kanal mula sa Lawa hanggang sa Maynila at sirain ng palikulikong ilog Pasig. Sa pamamagitan nito, iikli ang oras ng ating paglalakbay. At ang pondo? Saan tayo kukuha ng pambayad sa libo-libo manggagawa? Gamitin ng mga bilanggo. At kung hindi sapat, pilitin ang lahat ng lalaki na magtrabaho ng libre. Sa pamamagitan na to, naitayo ang piramid sa Egypto. Sige nga! Paano? Paano pag nag-alsa ang mga tao dahil sa higpit ng ating pamamahala sa kanila? Bakit mag-aalsa? Ang bayan na ito ay sanay ng pasukin. Tingnan ninyo ang inyong mga simbahan at kumbento. Naitayo ito ng libre, di ba? Mag-ingat ka sa iyong pananalita, Simon. Huwag mong hamunin ang katahimikan ng bayan. Mas mainam pa ang aking ideya. Mag-alaga ng mga itik. Ang mga itik ang kakain ng mga suso sa ilalim ng ilog para lumalim ang tubig. Hindi ba? Kiyasko, itik, dadami ang balot. Hoy, nakakapandiri. Stupido, mas mainam pang punuin ng buhangin ang lawang iyan kaysa mapuno ng mga eklok. Naititiyak ko isagani, Basilio, na hindi maitatayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Ang mga praile, sa pangunguna ni Padre Sibayla, ay hindi papayag. Nagkakamali kayo, Kapitan. Tuloy na ang pagpapatayo nito. Ipinangako na ni Padre Irene na lalakarin niya ito sa Kapitan General. Sa katunayan, hinandugan na namin siya ng 2 kastanyong kabayo upang masiguro ang kanyang suporta. Bukod pa roon, handa na rin ang bahay ni Makaraig na maging paaralan. Nagambag-ambagan ng mga estudyante, may mga propesor na rin. Kalahati rito ay Kastila, kalahati rin dito ay mga Pilipino. Nakatutuwa ang inyong sigasig. Ngunit, nung panahon namin, Latin ang inuuna. Bakit ba kailangan nila higpitan ng pagtuturo ng wikang Kastila? Baka naman, may kinalaman dito si Paulita Gomez, isagani. Si Paulita ay matagal ng ulila, Kapitan. Maganda, edukada, at mayaman. Malaki ang matutulong niya sa ating mga adikain. Kung gayon, mauna na ako, isagani, Basilio. Kumusta, Senyor Basilio? Magbabakasyon ba kayo?
o naghahanap ng mga alahas na hindi ninyo kayang bilhin dahil sa hirap na inyong lalawigan? Hindi kami bumibili ng alahas sapagkat hindi namin yun kailangan, Ginoong Simon. Uminom na lang tayo ng serbesa, mga binata, para sa ikauunlad ng inyong bayan. Ipagpaumanhin niyo, Ginoo. Ngunit hindi kami umiinom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang kawalan ng lakas ng bayang ito ay dahil sa labis na pag-inom ng tubig ng mga mamamayan. Tubig sa halip na alak. Pakisabi kay Padre Camora na ang tubig ay matamis inumin, ngunit nakakalunod sa apoy. At kapag ang tubig na ito ay naging dagat-dagatan dahil sa init ng galit, kaya nitong yanigin ang pundasyon ng sandaigdigan. Senyor, pinapatawag ka ng iyong tiyoy, si Padre Florentino. Naroon siya sa silong ng Cubierta. Halika, Ginoong Simon. Sayang at hindi mo inabot ang aming usapan. Ngunit, mas gaganda ang usapan kung ikaw ang aming kasama. Maganda raw ang kwentuhan. Ngunit may gaganda pa ba sa kwentong bayan? Galing ako sa ibaba. Nagtanong-tanong ako sa mga pasahero tungkol sa mga alamat. Ngunit tila walang nakakaalam. Alamat ba ang hanap nyo? Marami yan dito sa Ilog Pasig. Isa na rito ang alamat ng mapalad na bato. Pero, mas kilala ang alamat ni Doña Jeronima. Si Padre Florentino ang mas higit na nakakaalam niyan. May isa raw na binatang nangakong pakakasalan ng kanyang kasintahan. Ngunit, nalibang ang binata sa pag-aaral at nakalimot ito. Naghintay ang dalaga hanggang sa tumanda. Ngunit, nagulat na lamang ang dalaga na ang kanyang iniibig ay arsobispo na. Mas mainam na pag-usapan natin ng alamat ng milagro ni San Nicolas. Tungkol ito sa isang incheck na muntik na makain ng buhaya. Ngunit, nung banggitin niya ang pangalan ng isang santo, naging bato ang hayop. Siya nga pala, Kapitan. Saang pagtiba ng lawang ito namatay ang filibusterong nagngangalang Gibara? Ah, Ibarra. Sa banda roon, inabol siya ng mga gwardiya sibil. Tumalon siya sa tubig at hindi na muling lumitaw. 13 taon na ang nakakalipas mula nang mangyari iyon. Oh, Ginoong Simon, bakit tila namumutla kayo? Nakikilo ba kayo sa isang patak ng tubig lang? Hindi ako nahihilo. Pinagmamasdan ko lang kung gaano kalalim ang lawang ito at kung anong mga sikreto ang nakabaon sa ilalim. Marisporo, mabutit na abutan kita rito. Ang ama mo. Sige na. Ama, ano pong nangyayari? Ang lupaing ito ay sakop na ng aming korporasyon. Mula ngayon ay magbabayad ka ng buwis sa paggamit ito. Ngunit ako nagbungkal nito. Walang may-ari nito noon. Pagpasensyahan mo na ito, anak. Isipin mo na lang natalo ang iyong pera sa sugal o kaya kinain ng mga buhaya. Hindi ako magbabayad. Ipakita ninyo ang dokumentong nagpapatunay na sa inyo ang lupang diniligan ko ng pawis at dugo. Kung gayon, bigyan mo na lamang kami ng 500 piso. Ama, puhulihin daw po kayo ng mga tulisan. Humihingi po sila ng 500 piso para sa inyong kalayaan. Wala na tayong salapi. Naubos na sa mga abogado at sa mga buwis ng mga praile. Huwag po kayong mag-alala. Mamamasukan po ako kay Hermana Penchang. Ibebenta ko po ang aking kalayaan para sa inyo. Huwag ako. Huwag mong gagawin niya. Yun na lamang po ang tanging paraan, Lo. Huwag po kayong mag-alala. Malapit na ang Pasko. Magtiwala tayo sa mahal na Berhen. Dakpin si Telesporo! Ama! Hindi! Hindi! Ama! Anak ko! Anak! Oo, si Ama! Alto, nasa'yo ng Seda la Cochero? At bakit walang ilaw ang iyong kalesa?
Pagpaamanin niyo po, Senyor, sapagkat kalimutan ko lamang po dahil sa aking pagmamadali. Sinvergüenza! Pag nanakaw ka ng oras, at dahil wala kang disiplina, maglalakad ang iyong pasahero. At ikaw, sumama ka sa amin sa kwartel. Tigil! Hayaan nyo na lang siya mga Ginoo. Maglalakad na lamang ako. Malapit na rin naman ako sa aking paroroonan. Walang pinagbago ang San Diego. Ang mayayaman ay patuloy pa rin nagsasayang. Samantala ang kutserong katulad ni Senong ay patuloy na inaalipista. Basilio, mabutit nakarating ka. May masamang balita sa bayan. Si Kabesang Tales ay binihag ng mga tulisan. Si Hula naman ay namasukan na bilang katulong. Wala na bang katahimikan sa bayang ito? Kahit ang Pasko'y tila'y naging sumpa sa mga marangal. Tuloy ka muna, Basilio. Labing-tatlong taon nang nakalipas, nanay. Tila ay kahapon lang nung duguan akong tumakas sa mga Guardia Civil para lang makarating dito. Dito po sa lugar na ito. Tinulungan po ako ng isang estrangherong sugatan din. Pagkasama po namin nilibing ang iyong katawan at sinunog po ang bangkay ng isang filibusterong nagngangalang Elias. Maraming nagbago, nanay. Mula sa pagiging batang palaboy, ako ngayon isang ganap ng manggagamot na sa tulong po ni Kapitan Tiago. Konting tiis na lang, nanay. Matatapos na rin po ang aking pag-aaral. Makakapaghiganti rin po ako sa tadhana na sa pamamagitan po ng pagliligtas ng buhay ng iba. Ngunit bakit tila may bumabalot ng panganib sa San Diego? Ang mga usapan sa Cubierta, ang hirap ng mga tao. Nanay, gabayan mo po ako. Ayaw ko nang dumanak ang dugo tulad na nangyari po sa atin noon. Senyor, ano pong ginagawa niyo dyan? Crisostomo Ibarra? Ikaw ba yan? Crisostomo Ibarra? Isang pagkakamali ang natuklasan mo ang aking lihim, Basilio. 13 taon, Ginoo. Sa lugar din na ito, tinulungan mo akong ilibing ang aking ina. Isang mitsa ang nakatuklas ng aking lihim. Alam mo ba ang ginagawa sa isang mitsa bago ito makasunog? Ikaw si Crisostomo Ibarra, ang taong akala ng lahat ay nilamon na ng lawa. Patay na si Ibarra. Ang kaharap mo ay si Simon, ang lason na ubos sa kabulukan ng bayang ito. Lason din ang inyong paraan. Ang kailangan ng ating bayan ay gamot, hindi digmaan. Gamot, ang wikang Kastila na hiningi ninyo. Tanikala yan, Basilio. Pinapatay na ninyo ang inyong mga sarili bago pa man kayo maging malaya. Ang wika ay tulad ng tubig, matamis inumin pero kaya ring lumunod sa apoy ng pang-aapi. At mas pipiliin mong maging bulag? Mas pipiliin kong maging manggagamot na nagdurugtong ng buhay kaysa maging bahagi ng inyong pagwasak. Napaka-inosente kung ganon. Panoorin mong mawasak ang iyong pangarap para sa bayang ito. At naway huwag kayong malunod sa sarili ninyong galit, Ginoong Simon. Mahal na Berhen,
Gabi-gabi po ako nananalangin sa inyo. Na sana po magkaroon ng isang milagro. Na sana po pagkagising ko ay magkaroon ng 570 piso sa inyong kahanan. Ngunit, kailangan ko na pong umalis. Marahil po hindi niyo ako narinig. Lolo? Ano po? Lo, aalis na po muna ako. Pakisabi po muna kay Ama. Sa wakas, mag-aaral na po ako sa Manila. Sige. Mag-iingat ka, Apo. Hindi man lang ako binati ni Huli ng maligayang Pasko. Maria, tara kayo kay Tata Celo. Oo nga, no? Total, Pasko naman ngayon. Mano po, Lo? Ano po, Lo? Kumusta po kayo? Maligayang Pasko, Tata Celo. Bakit, Tata Celo? May masakit po ba sa inyo? Napipila ang matanda! Bisan mo nga paglilinis si Renzi. At huwag mong kakalimutang sa ulihin itong mga dasal. Opo, Hermana. Kaya napipi ang iyong lolo ay dahil sa iyong mga kasalanan. Hindi ka marunong mag-antada na tama. Tulad ni Poncio Pilato na naghugas ng kamay sa harap ng bayan, isa-isang itinanggi ng mga taga San Diego ang kanilang pananagutan sa kamalasan ni Kabesang Tales, ang tenyente ng Guardia Civil, ang mga praile at ang mga bagong may-ari ng lupa. Dala ko ang mga diamante ni Cleopatra at singsing ng mga senador ng Roma. Mamili kayo. Ang gaganda! Natural, yung diamante ang aking kukunin, yung may kasaysayan. Nirigalo ko ito sa Berhen. Yang si Huli, napakabobo. Kahit anong dasal lang ituro ko sa kanya, hindi pumapasok sa napakalit na utak. Teka ka, Besang Tales. Hindi ba ito ang lakit ni Maria Clara? Kay Maria Clara, magkano ang presyo? Sabihin mo, Tales. 500? 1,000? O kahit anong ipalit mo sa mga alahas na ito. Tingin ko muna ang pahintulot ng aking anak. Babalik ako. O manhong Ginoong Simon, kinuha ko ang iyong baril para sa mga tulisan. Bilang kabayaran, narito ang Agnes ng Maria Clara. Isang tunay na lalaki.
masaya ang laro Para sa akademya. Para sa kapakanan natin. Maaari ba akong sumali, mga Ginoo? Maupo ka, Gin. Tatayak ko ang aking mga alahas, kapalit ng inyong mga pangako. Magpakulong kayo ng kahit na sino, kahit walang pangalan. Anong mapapala mo rito? Paglilinis ng bayan. Ang mga masasama, wala sa bundok, nasa bayan. Gaya mo. Gaya natin. Bueno. Ipagbawal ang mga armas. Mas mabuting kontrolin kaysa ipagbawal. Magandang araw mga Ginoo. Humihingi sana ako ng tulong sa inyo upang magkaroon ng maayos na paaralan para sa mga estudyante. Bustero! Tinatanggal ka na namin sa servisyo. Mga Ginoo, pwedeng gawin paaralan ng mga supungan. Hindi yan maaari. Hindi dapat mag-aral ang mga ito. Mga senyor, nakahanda na po ang mga pagkain. Ano mga Ginoo? May isang dalaga na gumalaw. Nagmamakaawa siya para sa kanyang lolo. Sige, pagbigyan na. Iba-iba kami pero pare-pare yung pagod. Ayoko na. Pagod na ako. Anak, kahit bachelor lang, tapusin mo. Sige, ito na ang huli. Uy, Placido! Kamusta ang bakasyon mo? Ha? Ako? Sa Tiani? Kasama si Padre Camora? Walang bahay na hindi namin pinapasok doon. Lahat, hinaharana namin. At yang si Huli. Susuko rin kay Padre Camora yan. Tara na nga, Placido. Uy, Placido! Ano na palang leksyon natin? Mga salamin. Mga salamin? Tara, maglakwat siya na tayo. Alam mo na rin naman yun. Hindi. Yung hindi. Madalas, walang pasok, may pista, may ulan. Kaya tara, maglakwat siya na tayo. Abuloy, para sa monumento. Senyor, baka gusto mo magbigay. Ito. Maraming salamat. Nahuli siya. Patay siya mamaya. Ginoo, alam mo bang ikay nahuli? Opo. Ganyan ka pa pumasok, walang galang? Opo. Pumasok lang po ako. Bueno, ikaw, ano ang ating aralin? Mga salamin po. Marunong ka pala. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaalaman mo. Ikaw, Antukin. Tumayo ka. Uy. Salamin daw, leksyon natin. Tungkol sa salamin. Ang salamin ay... Tama na. Ikaw, Pilaes. Ano ang aralin natin? Itaan mo ako. Aray! Ikaw! Ano yun? Espiritu Sastre. Pakilamero. Ikaw ang sumagot. Ang salamin ay ang Lasidong tagadikta. Tahimik! Hindi po tama yan! Sobra na! Walang galang! Yun ang akin nabalitaan. Sandali lamang. Kailangan nating pag-usapan ng akademya. Sa tingin ko naman ay maaprubahan ito. Sumasang-ayon ako. Paano kapag ipakulong tayo? Alam nyo kapag natuloy ito, malaking karangalan para sa atin ito. Nasa kamay ni Don Custodio ang desisyon. Maaaring na kay Don Custodio, ngunit maaari rin na kay Pepay. Hindi tama yan. May dalawang
lumampas ka na lang kaya. Sige, ako na ang maglalakad Para sa kinabukasan. para sa bayan. Ito na. Baka ito na ang sagot sa lahat. Anong kailangan mo? Naparito po ako, Ginoong Pasta, para sa isang adhikain. Hindi po ito para sa amin lamang, para ito sa kinabukasan ng bayan. Kung matututo kami, hindi na kami magiging mangmang. Tama na. Ayokong makailam. Kahit payo lang man po. Mas ligtas ang walang pakialam. Ayusin ang misa. Dapat palang mali. Ako, amo. Ito na pagkakataon ko. Papahamakan ko. Magarbo ah! Mukhang may binabalak si Quiroga. Maligayang pagdating. Maganda ang handaan mo. Para sa mga kaibigan. May mas maganda akong alok. Ililipat ang mga baril. Pagkatapos, may huhulihin. At ikaw ang kikita. Hindi maaari. Kailangan mo. Gusto mo ng konsulado, di ba? Sige. Parang ibang mundo. Mga. Mas gusto ko dito. Maraming magaganda sa paningin. Ay! Napakaganda. Iingat po kayo. Hiya. Ang ganda. Dito ka sa tabi ko, ito lalayo sa akin. Hindi ko hahayaan na tumingin sila sa iyo habang ako'y nasa tabi mo. Uy, tignan nyo to. Parang Pilipinas. Isa pa, walang kalayaan. Uy, teka. Hindi ba parang si Simon? Ito na yon. Kadayaan lang yan. Huwag kayong naniniwala sa nakikita ng inyong mga mata. Malugod ko kayong tinatanggap, mga manonood. Ito ay mula sa pyramid ni Khufu. Diyos ko! Yan ba ay totoo? Ako si Imutis, mula sa piramid ng Khufu. May mga tao na gumagamit ng kapangyarihan na hindi naayon sa tama, sa pandaraya at sa dahas. Nahimatay siya. Padre! Kumising ka, Padre! Ayan! At pawang panlililan lamang. Ibinabalita ko na ipinagbabawal na ang palabas ni Mr. Leeds. Placido, anak, mabuti at umuwi ka. Nabalitaan ko ang nangyari kaya agad akong lumuwas. Inay, wala na akong babalikan doon. Hindi na ako mag-aaral. Anak,
Huwag mong sabihin iyan. Pinuntahan ko ang mga prokurador. Nakiusap ako. Baka maayos pa ang gusot mo sa mga pari. Ayos? Ayos ba ang ganito? Inulit-ulit nilang pang-aapi. Wala silang pakialam sa atin. Anak, magtiis ka. Para sa kinabukasan mo. Para sa atin. Mas gustuin ko pang tumalon sa ilog Pasig o kaya'y magtulisan sa bundok kaysa naman bumalik pa sa parang iyon. Anak, Placido. Mas mabuti pang umalis muna ako, baka may masabi akong hindi maganda. Everything will proceed as planned. No delays. Ginoong Simon! Ginoong Simon, kailangan ko kayo. Sumama ka. Siguro gusto din talaga ang pag-asa ng bayan sa mga suliran. Tama, wala talagang hindi kaya gawin si Buena Tinta. Hindi ba? Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin para sa kaayusan ng ating lipunan. Doon sa studio, kayo magpasya tungkol sa akademya kung humihingi ng mga mutakan. Isang mabigat na usapin. Kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Bakit wala mo na pumapunta sa akin dito? Noong ako'y nasa Madrid, ako'y naging isang amo. Isang manananggol. Mataas ang katayuan ko roon. Talagang kahanga-hanga po kayo ng gusto niyo. May mga taong ipinanganak para mamumuno. May mga taong ipinanganak para maging alipin. Ang mga Pilipino, ipinanganak sila para maging alipin. Natapos ko na ang aking pagpapasya. Kailan ito ay mapahayag doon sa studio? Pagtapos ng palabas ng mga Pranses, papahayag ko ang aking desisyon. Aabangan namin ang inyong desisyon sa studio. Parami ang nagdududa sa'yo. Delikado na ito. Mas delikado ang manatiling bulag. Ang Maynila, parang gusaling bulok. Kahit naayusin mong babagsak din. At ang plano mo? Hindi pag-ayos, kundi pagwasak. Ay naku, Manito, siguraduhin nakita tayo ng lahat. Donya, kahit hindi na tayo makita, ramdam nila presensya natin. Pasensya natin. O baka naman, pasensya mo lang. Masaya ka ba dito? Bakit hindi? Lahat naman masaya. Hindi lahat ng masaya ay totoo. Sagani, huwag mo nga sirayan ang aming gabi. Pahinga ka naman sa iyong pagiging bayani. Hindi ako bayani. Ayoko lamang magbulag-bulagan. Lahat kaya mabuhay. Kung puro problema ang iisipin mo sa Sagani, wala ka talaga mararating. Mas walang mararating kung wala kang pakialam.
Hindi. Hindi ito maaari. Ang kamatayan ay hindi aksidente, Basilio. Kung ganito ang mundo, bakit pa tayo nabubuhay? Para baguhin ito. May galit ka, huwag mo itong sayangin. At kung masira ako, Kung mananatili kang tahimik, mas matagal ka ng sira. Iniisip ko, paano kung isang araw, wala nang takot, wala nang inaapi, wala nang kailangan magtago. Magandang pakinggan, pero parang malayo. Hindi siya lalapit kung walang gagalaw. At kung ang kapalit, ikaw, Kung kuman ng kapalit, ay ayos lang. Mas mahirap mabuhay nang walang ginagawa. hindi ako ganun katapang isagani. Ang nais ko lamang ay mabuhay ng payapa, ng sigurado. At ang kapayapaan mo, dahil may ibang nagdurusa, Hindi ko alam kung saan ako lulugar. hindi mo kailangang sumabay sa akin. Ang kailangan mo lang, maging totoo sa mga pipiliin mo. Paano kung mawala ka? Mas nakakatakot kung mawawala ako sa sarili ko. Kailangan nga natin bumilos. Para sa atin dito. Hindi na pwedeng puro plano. Kailangan na natin kumilos. At kapag nagkamali tayo, isang galaw lang pwede tayong mapahamak. Kung walang susubok, wala rin magbabago. Hanggang kailan tayo matatakot? Grabe kayo, parang ang bigat ang mundo nyo. Di ba pwedeng mag-aral at mabuhay na lang tayo ng mabuti? Madali lang isipin yan kung wala kang pinoproblema. Oo nga, baka bukas tayo na tinatawanan. O baka tayo ang iiyak. Hindi naman masama ang matakot. Pero kung titigil tayo dahil dito, wala talagang mangyayari. At kung may mangyari nga, sigurado ka bang para sa ikabubuti? Mas sigurado kung walang mangyari kung wala tayong gagawin. Sa likod ng tawanan, may mga pangambang hindi kayang itago. At sa likod ng iyakan, may mga desisyong kailangang harapin. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Sana, handa tayo sa kapalit. Hindi tayo magiging handa. Pero kailangan pa rin. Dito nagsimula ang pagbabago. Hindi sa sigaw, kundi sa tahimik na pasya. Basahin mo to, grabe. Sino may mga gawa nito? Tanggalin lahat ng sulat na yan. Walang papayagan magkalat ng ganitong sulat. Delikado na to. Baka madami tayo. Manatiling kalmado, walang aamin. dito simpleng sulat lamang. May galit ito. At may katotohanan. Kayong lahat, sumama kayo sa akin. Sabi ka dyan. Ikaw, sumama ka sa amin. Hindi lahat ng nasa simbahan ay umaabuso. Hindi ko sinasabing lahat. Pero, sapat na ang iilan para magdulot ng sakit. Pero ang sagot mo ay labanan sila? Ang sagot ko ay hindi manahimik. Minsan, ang pagbabago ay hindi sa galit, kundi sa pag-unawa. At kung ayaw nilang umunawa, kung ganon, hindi ka sana mapagod. Hindi lahat ng laban ay may malinaw na panalo. Ngunit may mga laban na kailangang simulan.
Hindi ko na kaya. Ang katawan mo ay mahina. Ngunit ang kaluluwa mo ang hahakilan. Patawad sa lahat. Sa huling sandali, bumabalik ang lahat. Mga ginawa, mga hindi ginawa. Siya na ba to? Si Kapitan Tiago? Oo. Ang dami ng yaman. Ngunit, tingnan niyo. Ganito pa rin ang mata mo. Sabi nila, pinabayaan niya ang kanyang sarili. Puro bisyo na lang. Hindi lang yun. Masyado na rin siyang sunod sa mga kapangyarihan. Parang wala siyang sariling desisyon sa huli. Sayang mo kung ginamit ka sana niya sa tama. Kung gusto mong iligtas si Basilio, ito lang ang paraan. Bakit ganito? Wala na bang ibang paraan? Kung meron lang, hindi kita itutulak dito. May mga sandaling ang mundo ay tila'y kumikitid hanggang sa wala nang matirang tamang pagpipilian. Alam mo ba kung ba't ka nandito? Para kay Basilio. Sa sandali lang at maliligtas siya. Hindi ganito. Mas pipiliin mo bang mawala siya? Hindi ko kayang pagpalit ang sarili ko. Kahit pa sa kanya. Hindi niya yung gagawin kung may iba pang paraan. Napapunta lang siya sa evento. Huwag ko yung masyadong malakas ang mga boses. Hindi makarinig. Pero bang aabot siya sa bino? Hindi basta-basta tumatalo ng isang tao. Yung nangyari sigurado ako. Kung totoo man, sino ang nananagot? Sa panahon ngayon, parang wala. Nakakatakot. Parang kahit kanino pwede mangyari yun. Hindi dapat mangyari to. Hindi sa kanya. Sa likod ng bawat trahedya, may mga bulong na kumakalat. Mga tanong na walang sumasagot. Sa lahat ng bilanggo, tanging si Basilio lamang ang mananatili sa piitan. Siya ay isang hamak na estudyante lamang at anak alipin. Ang pagpapakita ng awa sa kanya ay tanda ng kahinaan. Pauman ni General, ngunit ang batang yun ay walang sala. Hindi siya dumalo ng piging at ayon sa kanyang mga guro, siya ang pinakamagaling na estudyante ng medisina. Ang tanging bitbit niya lamang ay aklat ng panggagamot. Aklat ng medisina? Kalokohan. Tiyak na mga bawal na babasahin ang kanyang tinatago. Dapat lamang siyang mabulok sa kulungan upang magsilbing babala sa lahat. Ganyan ang tunay na pamamahala. Sa pamamagitan ng takot. Ganun na lamang yon? Hindi ba kayo natatakot sa hatol ng kasaysayan? At puot ng bayan? Bakit ako matatakot? Ang kapangyarihan ko ay hindi galing sa Pilipinas, kundi sa Espanya. Wala akong pakialam sa iyak ng mga Indio. Paulita, tigilan niyo nga yung pag-atungal mo. Mamaya ay pupunta tayo kay Padre Camora bagong iyong kasal. Maaari bang itanim mo sa utak mo na isang kriminal si Isagani? Isang rebelde? Alalahanin mo, ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Naiintindihan mo ba yon? Halina, bilisan mo. Ayaw kitang magmukhang pulubi sa harap ng mga Kastila. Kaya, maaari bang ayusin mo? Basilio, okay ka pa pala? Anong nangyari sa'yo? Nabilanggo ako sa gitna ng kawalang katarungan, Ginoong Simon. Nabulag ako sa nakaraan. Kinalimutan ko ang aking ina't ang aking kapatid. Ngunit tapos ng aking pagtitiis. Narito ako ngayon upang magganti. Ibigay ninyo sa akin ang inyong mga utos. Sa wakas, gising na ang iyong katwiran.
Halika, ito, isang pampasabog, nitroglycerin. Isang bomba? Saan nito gagamitin? Sa malaking pagtitipon mamayang alas 9, sa isang iglap, madudurog ang lahat ng mapangapi sa bayang ito. Bakit? Natakot ka ba para sa kanila, Basilio? Hindi. Sapagkat ang mundong tayo hindi nagmalasakit sa akin. Bakit naman ako magmamalasakit sa kanila? Yan ang nais kong marinig, Basilio. Magkita tayo sa tapat ng simbahan ng San Sebastian, mamayang alas 10 ng gabi. Mag-iingat ka, dahil mamaya, sa impyerno na tayo magkikita. Juanito Pilaes, tinatanggap mo ba si Paulita Gomez bilang iyong magiging kabiyak panghabang buhay? Opo, Padre. Ikaw naman, Paulita Gomez, tinatanggap mo ba si Juanito Pilaes bilang iyong magiging kabiyak panghabang buhay? Opo, Padre. Kung gayon, maaari mo nang hagkan ang iyong makakasama panghabang buhay. Palakpakan natin ang ating bagong kasal. Buhay ang bagong kasal! Magandang araw, Sena. Mabuti naman po, Ginoong Simon. Halika. Senyor Simon, maraming salamat sa napakagandang handog na ito. Halina at sumama sa amin. Salamat. Ngunit kailangan ko nang umalis. Marami pa akong dapat tapusin. Sagani, umalis ka rito. Huwag kang pumasok. Bakit? Gusto ko lamang makita si Paulita sa huling pagkakataon. Hinig ka. May bomba sa loob na lamparang. Sasabog ang bahay na yan sa anumang sandali. Tumakas ka na sa Sagani habang may oras pa. Bomba? Paano si Paulita? Nasa loob si Paulita! Juan Crisostomo Ibarra. Buhay siya. Gusto tayong patayin! Diyos ko! Mamamatay tayo lahat! Ha? Mamamatay tayo? Magnanakaw! Magnanakaw! Ang Kapitan General. Ang leon ng katapangan. Gagawin ko kayong bayani lahat. Ang pagtatago sa ilalim ng mesa. Isang taktika. Si Padre Salve na nahimatay sa labi sa pagdarasal. Perpekto. Benside, hindi ito maaaring ilatala. Pinag-utos ni General ay baon sa limot ang mga nangyari sa Piging. Walang bomba, walang takot, walang nangyari. Ngunit ang sining ko, ang istorya ko.
Padre, nabalitaan ko ang pagsalakay sa inyo. 3,000 piso raw ang nanakaw? 50 piso lang, Bensay. 3 tulisan lang sila. Hindi. Gagawin nating 50 ang tulisan at 10,000 piso ang nanakaw. Kailangan maging mukhang bayani ka sa iyong pagtatanggol. Totoo ang balita, puno ng pulbura ang buong bahay. Sabi ni Ginoong Pasta, iisa lang raw ang utak nito. Sino? Si Caroga ba? O ang mga estudyante? Ang sabi nila, si Simon. Nawawala siya ngayon at hinahanap ng mga gwardiya sibil. Ang lamparang dala niya ang dapat na magpapasabog sa ating lahat. Sakani, magtago ka na. Baka ikaw pa mapagbintangan. Maraming salamat, Kapitana. Ngunit hindi na ako natatakot. Tapos na ang lahat. Bante, huwag po bagal-bagal. Bilis. Awa. Walang awa rito. Para man tayong dugo, makulit yung pasunurin kayo. Carolino, itaw nakatayo. Barilin mo. Utos yun. Mukhang pamilyar siya. Ngunit, hindi ko maaninag dahil sa sikat ng araw. Bukong seno. Bukong. Hindi ito maaari. Napatay ko ang aking lolo. Bukong. Sino ang Simon? Huwag kayong malikot. Kukuha ko ng doktor. Hindi. Uminom na ako ng laso. Mas mabuti. Mamatay ako kaysa mahulog sa kamay ng mga sibil. Bakit mo yun ginawa? Ako, si Juan Crisostomo Ibarra, Padre. Ang galit ang nagtulak sa akin sa dilim. Nais kong iligtas si Maria Clara. Ngunit pumanaw na siya. Sana sa kabilang buhay ay maging malaya na kami. Ang kayamanang ito ay bunga ng kasamaan at pait. Malibing ka na sa kailaliman ng dagat, kasama ang lahat ng bisyong sumira sa ating bayan, hanggang sa ang kalikasan na mismo ang humanap sa iyo para sa isang layuning, dakila at banal.